Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! Nagkamali nga yata siya ng desisyon na puntahan si Melba roon. Maya-maya pa ay, isa kang walang hiyang pokwok. Inampon ka namin, pinakain, dinamitan, at sa huli, talagang ninakaw mo pa ang kasintahan ni Melba. Sa isang bigla, binanggit na naman ni Rosa kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Joselito, 3 buwan ang nakakalipas. Subalit hindi ito pinlano ni Magda. Gustong magpaliwanag ni Magda, pero nakatanggap na naman siya ng isang malakas na sampal sa kabilang mukha. Hindi niya nagawang magsalita man lamang dahil alam niya sa sarili niya na may kamalian siyang nagawa sa mga taong ito. Nagsimula ng dumugo ang gilid ng kanyang labi. Dagdag pa roon, tila ba nahihilo na siya at halos matumba. Sunod, si Julio ang kanyang ama ay sinigawan siya sa tainga. Parang nabingi siya sa lakas nito. Magda, simula sa araw na ito, hindi ka na isang krus. Wala kaming anak na kagaya mo. Walang hiya at gagawin ng lahat para makuha ang gusto. Matapos sabihin iyan, sinipa nito si Magda palabas ng kwartong iyon. Lahat sila ay nag-aapoy ang galit kay Magda, pero wala namang magawa si Magda ng mga sandaling iyon. Matapos ang matinding sipa at sampal na natanggap ni Magda, ay tila di pa dito natatapos ang lahat. Natumba si Magda sa lapag matapos sipain. Pinoprotektahan niya ang kanyang tiyan nang hindi namamalayan. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sinampal ulit siya ni Julio sa ulo. Parang tinatrato siyang hayop at maduming babae ng mga taong ito noong mga oras na iyon. Ikaw na hayop ka. Bakit naman papatayin ni Melba ang sarili niya para sa isang kagaya mo? Ikaw ang dapat mamatay. Habang nagngingit-ngit ang ngipin, binitawan ni Julio ang mga salitang ito. Talagang sagad sa buto ang galit niya kay Magda dahil sa nangyari kina Joselito at Melba. Papa, ayos lang po. Hindi talaga ako itinadhana kay Joselito at tanggap ko na iyon. Wika ni Melba habang gumigilid ang luha sa mga mata nito. Hindi ko po sinisisi si Magda nang dahil sa mga nangyari. Rinig ang mahinang iyak ni Melba mula sa kabilang dulo ng kwartong iyon. Dumudugo ang gilid ng labi ni Magda, ngunit di pa rin siya nagdesisyong umalis sa lugar na iyon. Kahit pumapantig ang ulo niya mula sa sakit. Tiniis niya ang lahat ng ito at iniangat ang ulo. Bilang resulta, nakita niyang nakasandal si Melba sa dibdib ni Joselito. Ganoon din, naramdaman niyang namumuo ang luha sa mga mata niya. Hinagka ni Joselito ang umiiyak na si Melba. Puno ito ng lambing. Tila ba pinoprotektahan niya ito? Bagay na kahit kailan ay di nagawa ng lalaki sa kanya. Nakakatuwa ang eksenang ito. Subalit masakit ito sa puso ni Magda. Kung hindi iyon nangyari, si Melba dapat ang magiging asawa ni Joselito at hindi ang isang kagaya niyang ampon at nakikitira sa bahay ng iba. Napakalupit ng kapalarang ito ni Magda. Kahit hindi naman niya pinlano ang lahat, sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng matinding inis sa sarili. Narurumi siya sa kanyang sarili dahil sa mga nagawa at pangyayari sa buhay niya. Melba, talagang tinutulungan mo pa ang walang kwentang iyan. Kung hindi niya ginawa ang patibong na ito, Mrs. Reyes ka na dapat ngayon. Hindi ka malungkot sa puntong papatayin mo na ang sarili mo dahil di mo makapiling sa Joselito. Masyado kang mabait sa pagtulong mo sa kanya. Nagagalit na sabi ni Julio para sa anak niya. Pa, tama na. Bumuntong hininga si Melba at tiningnan si Magda na puno ng sakit ang mga mata. Magda, kung gusto mo talaga si Joselito, sinabihan mo na lang sana ako. Hindi ako makikipag-away sa'yo.
Bakit mo ba yun ginawa? Nadismaya ako. Wika ni Melba sa kapatid. Melba, hindi ko. Sino ka para sabihing hindi ikaw yun? Galit na talaga si Julio. Ang tigas pa rin ng ulo mo ha. Wala kang kwentang hayop ka. Sige, ako na lang ang papatay sa'yo. Binuhat ni Julio ang upuan sa kwarto, akmang ibabato iyon kay Magda pagkatapos iyon sabihin. Sa kabilang banda, nanginginig sa takot si Magda at agad niyang tinakpan ang kanyang tiyan. Bakit andito ka pa? Gusto mo bang mamatay? Malamig na sabi ni Joselito kay Magda. Natigil si Julio sa ere habang hawak ang upuan. Nanginginig na si Magda at agad na tumayo mula sa lapag na kinauupuan. Para sa kanyang anak na hindi pa lumalabas sa mundong ito, agad siyang tumakbo sa takot at pangamba na mapahamak ang bata sa kanyang sinapupunan. Ibinaba niya ang kanyang ulo mula sa mga manonood at sa mga taong kinukutya siya. Tinakpan na lang rin niya ang namamagang mukha at tumakbo habang iika-ika ang lakad. At halatang may sakit na dinadala dahil sa tinamong sampal at sipa. Nang makaabot na siya sa labasan, napansin niyang wala ang cellphone niya. Kaya kinailangan niyang bumalik at hanapin ito. Nang maabot na niya ang elevator, biglang nagbukas ito at nakita niyang palabas doon si Joselito. Nakatayo lamang ito ng tuwid at walang takot. Ang kanyang gwapong mukha ang dahilan para mangibabaw siya sa lahat ng taong kasabay niya roon. Subalit, nagtaka si Magda kung bakit agad ito umalis. Hindi ba dapat magtatagal siya muna kasama si Melba? Hindi na siya nag-isip pa. Ibinaba na lang niya ang ulo at naglakad papunta sa elevator para makabalik sa kwarto at mahanap ang kanyang cellphone. Para siyang isang nahihiyang magnanakaw, nagtungo siya sa pinto ni Melba at kinuha niya ang kanyang cellphone sa gilid ng dingding. Gusto nang umalis ni Magda nang kunin niya ang kanyang cellphone. Subalit sa pagkakataong iyon, yumuko siya. Narinig niya ang masiglang tawa ni Melba sa loob ng kwartong iyon. Ang saya ko talaga nang makita kong nabugbog ang ignoranteng iyon. Hindi niya na maiangat ang ulo niya. Wika ni Melba. Ignorante? Hindi makapaniwala si Magda. Siya ba ang tinutukoy nito? Kung hindi ako nagkakamali ng pinuntahang kwarto noon, ako sana ang kasama ni Joselito sa gabing iyon. Paano ko naman hahayaan ang ignoranteng iyon ang magkaroon ng benepisyo rito? Galit na galit ako sa tuwing iniisip ko na nadumihan na niya ang pagkatao ni Joselito. Pagkatapos iyan sabihin ni Melba, namutla ang mukha ni Magda. Nanigas siya at tila ba nahirapang huminga sa katotohanang tumambad sa kanya. Nagsimula nang lumitaw ang katotohanan, subalit wala siyang lakas para paniwalaan ito. Labis ang pagkabigla niya sa katotohanang tumambad sa kanya noong mga oras na iyon.